Natapos na po ang day 2 ng impeachment trial. And whether we like him or not, I am referring dito po kay Senator Judge Presiding Officer Chis Escudero. Sa nakita po natin kahapon, talagang napakahusay po ng pagpe-preside nito pong si Chis Escudero. Ang dalangin ko nga ngayon mga tol, sana matapos muna ang impeachment trial bago makasuhan itong si Chis Escudero kasi I cannot imagine na ito ay ipe-preside ng isang hindi abogado tapos yung mga nakita po natin kahapon ng mga teknikalidad ay talagang mahirap po para sa hindi abogado. Pero syempre, if ever naman na mangyaring makasuhan si Chis Escudero at makulong, hindi niya na magaganap ang tungkulin niya dyan kasi yung kaso pong kakaharapin niya kung sakasakali ay plunder, pwede naman po sigurong maging presiding officer din ng isang abogado na si Kiko Pangilinan. Marami nga pong nagsasabi na dapat si Kiko Pangilinan ang mag-preside dyan. Pero so far so good, ano? After all, si Kiko Pangilinan ang isa po sa bumoto para po maging presiding officer itong si Chis Escudero. At hindi po sila nagkamaling 12 mula po sa majority na iboto bilang presiding officer si Chis Escudero dahil again, uulitin ko lamang po, so far, so good. No? Sana wala lang mga hidden agenda. Hindi kasi mawawala yan sa atin na mawala yung tiwala ba dahil nga once kumampi po itong si Chis Escudero sa panig ni Sara Duterte at nakabahagi niya ang grupo ng mga senador na sumusuporta dito kay Duterte. Pero sinasabi naman ni Chis Escudero kamakailan na siya po ay aakto at magsasalita ng nakabase po sa saligang batas at sa mga panuntunan diyan po sa impeachment court. At dahil po diyan, mukhang nararamdaman na po ng depensa o partikular ng mga supporter nitong si Sara Duterte ang kagalingan nitong si Chis Escudero and against their interest. Syempre, puro overruled ang nangyari sa depensa kahapon eh. Ito na po ang aksyon ngayon ng mga abogadong sumusuporta kay Sara Duterte. Ninanais po nila na matanggal bilang presiding officer si Chis Escudero and ipatigil ito pong impeachment trial laban kay Sara. Sa balita po ng ABS-CBN News, Supreme Court asked to stop impeachment trial over legality of rules. Saka yung presiding officer. Nagmosyon sa Korte Suprema ang ilang abogadong kaalyado ni Vice President Sara Duterte na itigil ang paglilitis ng Senate Impeachment Court kaugnay ng issue sa legalidad at ng pagtatalaga bilang presiding officer kay Senador Francis Escudero. Sino-sino ba yung mga abogado na ito? Siyempre, yung lagi po nating naririnig kapag mga Duterte po ang pinag-uusapan. Nandiyan sina Attorney Israelito Torion at iba pang mga abogado. Kinwestiyon ang pamumuno ni Escudero sa BP Sara trial. Kinwestiyon sa Korte Suprema, ayon po dito sa News 5, ni na Attorney Israelito Torion at 8 iba pang abogadong kaalyado ng mga Duterte ang kapangyarihan ni Senator Chis Escudero na mamuno bilang presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa kanilang 16 na pahinang very urgent manifestation with motion, hiniling ni Torion at ng grupo ng mga abogado sa korte na maglabas ng temporary restraining order. Ito na naman po sila sa paghingi ng TRO at saka status quo ante order. Hindi ko naman sa pinangungunahan ng mga mangyayari, pero malakas ang tiwala ko mga tol na hindi po ito pagbibigyan ng Korte Suprema. Gihit nila, maaaring magdulot ng pagdududa sa validity ng buong proseso ng paglilitis ang pagpili kay Escudero bilang presiding officer. Ayon sa grupo, tanging ang Senate President lamang ang maaaring mamuno sa impeachment trial maliban kung ang nililitis ay ang Pangulo ng Bansa kung saan ang punong maestrado ng Korte Suprema ang dapat mamuno. Bago tayo magpatuloy, balikan po natin
ang mga pangyayari kung paano naging presiding officer ito pong si Senator Judge Chis Escudero. Panoorin po Alas natin 2 ng hapon, magkakasunod na pumasok sa session hall ng Senado ang mga senator judges. 21 na senador ang present. Wala si Senador Bato de la Rosa na nagtatago. Nakakulong naman sina Senador Jingo Estrada at Rodante Marcoleta. Ang nakaupong presiding officer, si Senate President Sherwin Gatchalian. Karapatan ng sambayanan na malaman kung may katotohanan ang mga paratang laban sa pangalawang Pangulo. Tungkulin nating timbangin ang mga ebidensyang ihaharap at tiyakin ang ating magiging pasya ay nakabatay lamang sa batas at sa mga katotohanang mapatutunayan sa paglilitis. Pero pagkatapos niyang magsalita, binuksan niya ang proseso para sa pagboto ng bagong Sa presiding mga officer. ebidensya, we now proceed to the election of the presiding officer of the impeachment court. Dito tumayo si Senador Alan Peter Cayetano para tumutol. Argumento niya, Senate President mismo ang dapat tumayong presiding officer. Bagamat hindi raw ito nakasulat sa saligang batas, ito naman daw ang intensyon ng framers ng 1987 Constitution na makikita sa transcript ng kanilang deliberasyon noon. Institutional integrity. We need to protect the legitimacy of these proceedings. Even with the substitute presiding officer acts fairly, a conviction or acquittal reached under constitutionally defective process would invite judicial challenge and cast doubt on the validity of the entire trial. Punto ni Cayetano, nag-ugat ang issue sa kino-question niyang sesyon noong June 3 kung saan inamyendahan ang impeachment rules para payagan ang election ng presiding officer na mamumuno sa impeachment. Sagot ni Gatchalian, dumaan ito sa tamang proseso. May napansin lang ako mga tol, no? Balikan nga natin yung itsura ni Alan Peter Cayetano. Aba, masculine na. Nagpapahaba ng balbas. At bigote si Alan Peter Cayetano. Lalaking-lalaki yung dating ano. Para siguro hindi ako masabihan ng mga bakla ng mga DDS na nanonood sa atin. Magpahaba rin kaya ako ng bigote at balbas. Alam nyo na tinutukoy ko ng mga tol. Kasi sabi, if I still remember correctly, ni Ramon Tulfo, noong January 1, 2000, noong June 1, 2026, ng panahon na inaaresto na itong si Senator Jingoy Estrada, nag-comment itong si Ramon Tulfo, may isang bakla na inaaresto at pinagtatanggol ng isang bakla. Oh, something like that. Hindi ganun yung, hindi verbatim po yun, pero ganun po yung ibig sabihin ni Ramon Tulfo. Sino kaya yung tinutukoy niya nung mga panahong iyon? Alam nyo na kung sino yun. Tuloy po tayo rito. Payagan ang election ng presiding officer na mamumuno sa impeachment. Sagot ni Gatchalian, dumaan ito sa tamang proseso at ang tamang lugar daw para talakayin ang issue ay kapag nakasesyon ang Senado. This resolution has been duly approved and everyone was given an opportunity to discuss that, to object. However, it was no one objected to that resolution, and it was duly approved by the body. So any discussion regarding No one objected. Bakit? Kasi pawala-wala kayo. Senator Alan Peter Cayetano, kung kayo nagpakita lamang nung June 3, di sana walang ganitong sitwasyon ngayon. Pawala-wala kayo, di kayo pumapasok. Tapos, kung kailan nandito na amyendahan na yung rules dahil merong sapat na bilang, magrereklamo kayo. After all, ito naman ay nasa Korte Suprema na kaya dapat inaantay na lamang nitong si Alan Peter Cayetano yung posibleng maging desisyon ng Korte Suprema. This resolution should be discussed in plenary when the Senate convenes as a legislative body. We did not follow our rules. So a rule that was passed that did not follow our rules or amendment that was passed that did not follow our rules is void. Sinigundahan si Cayetano ng kanyang kapatid. We looked at what the constitutional framers said. What did they say? This is the foundation of this trial na tama yung nakaupong presiding officer.
Finally, Punto Mr. naman ni President, Senador allow me Kiko to reiterate, Pangilinan, dinala na ni Cayetano ang the usapin point sa of Supreme order Court is, sa pamamagitan ng kanyang petisyong ipawalang The chair visa has ang already- June 3 session. the matter is pending before the Supreme Court. There is no temporary restraining order. There was a request for a status quo ante order. It was not granted. The point of order is improper. In fact, the debate on this matter here in the impeachment court is out of order. In the interest of justice, sabi nga nila, sometimes rules are not sacrosanct. But itong nangyayari ngayon dito, ang publiko ang importante dito. Where does the Constitution emanate from? From the public. From the people of the Republic. So, desisyonan nyo na to, Mr. President. Kasunod nito, tumayo si Senador Panfilo Lacson. Pursuant to Rule 2 of the Rules of Procedures on Impeachment Trials as amended, I move to elect Senator Judge Francis Joseph Guevara Escudero as the presiding officer of this impeachment court. Objection, Mr. President, and may I allow to... We proceed Objection, to... Mr. President, I'm allowed to object and I'm allowed to Yes, explain you're my allowed to objection. object. You are allowed to object, but we will No, proceed Mr. with President. the division Mr. of the President, House. point of So order. those who are, Point of order, those Mr. who are in President. favor of the Mr. motion President, of you're Senator allowed to Lacson, explain para please- makonvince mo nga please yung raise iba. your hand. We will vote by raising of hands. So those who are in favor of the motion of Senator Lacson electing Senator Chis Escudero as the presiding officer, please raise your hand. Ang bilang, 12 senador ang bumoto kay Escudero, 8 naman ang tumutol dito. Si Escudero hindi bumoto. Sa pagpapaliwanag ng kanyang The presiding pagtutol, officer may shall have the patama power to si make an Cayetano issue kay by himself Escudero. or the- If we're gonna say we want a fair trial, Ito, yung mga binanggit dito ni Alan Peter Cayetano sa day 1, mga tol, is out of order ayon sa Senate President Win Gatchalian. Ano? Bakit? Biruin mo, humahalongkat siya ng mga issue kay Senator Chis Escudero nang wala namang kaugnayan dito po sa impeachment trial nitong si Sara Duterte. Kung meron mang issue si Chis Escudero, okay lang yon, wag nating kalilimutan. Pero wag nating isabay at gawing katawa-tawa itong impeachment trial ni Sara Duterte sa pamamagitan ng pagsisingit po nito. Hindi po yan kailangan sa panahong iyan. Kaya barado siya dito ni Win Gatchalian. Salamat at talagang hindi rin nagpatinag itong si Win Gatchalian kahit napakaingay sa mikropono nitong si Alan Peter Cayetano. And that's is very important, mga tol. Ano? Yung pagtatalaga kay Chis Escudero dahil napatunayan po natin ito kahapon. I cannot imagine na merong dalawang magaling na abogado na naglalaban sa harapan ng impeachment court at may mga technicalities na nire-raise. Paano po iyon maaaksyonan ng isang hindi abogado? Hindi natin dina-downgrade ang kakayahan nitong si Senator Win Gatchalian or Senate President Win Gatchalian. Pero aminin natin na sa mga ganitong punto, mga tol, kapag hindi ka abogado, mahihirapan ka talaga. Pero dahil nga po nagdesisyon sila at yung pagtatalaga o paghahalal kay Chis Escudero bilang presiding officer, accordingly, nag-originate pa nga raw po ito kay Senate President Win Gatchalian. Kaya very good ang naging aksyon ng 12 senador na bumoto para kay Chis Escudero dahil again, so far so good ang naging pag-preside nitong si Chis Escudero diyan po sa impeachment court day 2 kahapon. Mamaya magpapatuloy po yan para po sa ikatlong araw. Inaasahan po natin na susubukin ang competency at yung pagsasabi ba ng katotohanan base sa kanyang testimonya ng witness kahapon dahil mamaya na po yung cross-examination para po doon sa ahente ng NBI. Pero balikan po natin, meron bang legal na batayan itong pagtatalaga ng Senate President
o ng Senado sa paghalal po nila ng presiding officer na kinalaunan nga ay ito pong si Chis Escudero. Pakinggan po natin ang isang legal luminary, si Attorney or former Justice Adolfo Ascuna. Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna, isa po sa bumalangkas ng 1987 Constitution. Magandang umaga po sa inyo, Justice. Magandang umaga po naman sa inyo. Salamat po. Opo, hingi lang po kami ng konting insights po ninyo dahil nagkaroon ng mainit na debate po kahapon dyan sa impeachment court. Ano po? I don't know kung sino ang mas may punto. Ano po? Ito bang magkapatid na Cayetano o yung iginigit naman ni na Gatchalian, ni na Pangilinan, na hindi nakalagay yan sa saligang batas eh. So pwedeng maghalal ng presiding officer ng impeachment court kapag hindi presidente nililitis. Justice. Sa palagay ko po, ay ang Senado ay maaaring pumili ng sinuman sa kanilang miyembro na magiging presiding officer sa paglilitis ng impeachment. Dahil sa saligang batas po, hindi naman nakalagay kung sino dapat ang mag-preside, maliban lamang kung ang presidente ang respondent, kung saan nakalagay dapat ang Chief Justice ang mag-preside, ngunit hindi makaboto. Sa makatuwid, ang Senado ang may karapatan pumili kung sino ang mag-preside. At saka nakalagay din po sa saligang batas sa Section 3, Subsection 8 ng Article 11 na ang Senado at ang Kamara ay may karapatang magkaroon ng rules upang mag-implement ng section na ito ng saligang batas. So they have the power to the rules to effectively implement the provisions of this section. So kasama po ang rule-making power ng Senado, ang rule kung sino ang mag-preside sa impeachment trial. So ano po ang masasabi ninyo, Justice, doon sa ipinresent na deliberation ng magkapatid? Ano po? And true enough, pag hindi daw klaro kasi, basahin ninyo yung deliberation nung nagbalangkas. Kasali po kayo doon, Justice. Although hindi kayo nabanggit doon sa conversation, o hindi sina David at saka si Munsod, ano po? May bali ba yun na yun ang kanilang intensyon nung ginawa nilang provision na yun ng saligang batas? Palagay ko po yung interpretation dyan, marami pong posibleng interpretasyon. Ngunit ang provision ng saligang batas ay maliwanag po Hindi na kailangan interpretasyon yan The Senate and the House, pareho they have the power to adopt rules to effectively implement the provisions of this section. And the question of who will preside is part of that rulemaking power. Ibig niyo sabihin, Justice, kung talagang importante para sa mga bumalangkas ng konstitusyon yung bagay na yun, o di dapat nilagay nila yun ng malinaw, the fact na hindi nila nilagay ng malinaw, o di ibig sabihin, pwede. Ganun ba ibig niyo sabihin, Justice? Opo, hindi na po kailangan ilagay yan dahil meron namang parliamentary practice na kung saan talagang the chamber has the power to adopt rules regarding who will preside in its proceedings. Pero Okay yan maliwanag po natin napakinggan mismo mula sa isang primer ng ating 1987 Constitution na hindi po illegal yung ginawa po ng Senado na ihalal bilang presiding officer ang isa po sa mga miyembro ng Senado. At yun nga po ay si Senator Chis Escudero bilang presiding officer. Ngayon, punta po tayo sa day 2 ng impeachment trial. Ito po yung kahapon. Sino ba ang nag-stand out kahapon? No, syempre, ang isa sa private prosecutor at kaugnay po ito ng articles of impeachment ng pagbabanta sa buhay ng ating Pangulong Bongbong Marcos ng unang ginang at ng dating speaker na si Martin Romualdez. Ayon po dito sa balita ng News 5, nagtrending ito pong si Attorney Amando Virgil Ligutan, kaya napatanong po siya sa kanyang social media post. Ito po yung kanyang sinabi. And why am I trending online? Napag-usapan po kasi talaga siya mga tol. Kung kayo po ay nagbabrowse ng social media mula po sa Facebook hanggang sa kung anumang gamit ninyong platform, usap-usapan po talaga. Ito pong ipinakmalas na kagalingan ni Attorney Ligutan kahapon day 2 sa impeachment trial. Napatanong si Prosecution Counsel Amando Ligutan kung bakit siya nag-trend online matapos ang day 2 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pinangunahan ni Ligutan ang pagpresenta
sa testigong si Senior National Bureau of Investigation Agent John Mark Kalilung para sa impeachment article tungkol sa umano'y grave threats ng bise. Hindi rin masyadong napansin ng publiko yan, pero maganda rin po yung pag-deliver nitong si Agent Kalilung sa kanyang naging investigasyon. Mahusay. Actually, novice pa lamang ito. Bagito pa lamang na ahente ito kasi nakapasok pala siya sa NBI 2021 pa, and congratulations sa kanya. Biruin mo, after almost 5 years pa lamang na panunungkulan bilang agent ng NBI, isa na sa pinaka-pinag-usapang kaso. Sabi nga ng ilan, trial of the century daw po itong kay Sara Duterte. Nandoon siya bilang isa sa mga witness, expert witness. Pero puntahan natin muli, ito pong si Attorney Ligutan. Sino ba to? Sa nakita ko pong post mula po sa Balita sa Katauhan Facebook page, sino si Attorney Ligutan? Kilalanin po natin si Attorney Ligutan, mga tol, sa pamamagitan ng post po na ito. Credit kay Balita sa Katauhan Facebook page. Attorney Amando Virgil D. Ligutan, a proud native of Carigara, Leyte. Taga Leyte pala, no? Kaya pala kahapon habang malaki yung kanyang boses at habang nagsasalita at dinedirect examination yung witness, ay nagsasalita siya ng Bisaya. Normal lang na boses si Top 1. Is a top-notch court litigator in the Philippines, widely recognized for handling complex, high-profile civil, criminal, and public interest cases. Currently, he serves as a vital member of the private prosecution team and lead counsel for one of the complaints in the historic impeachment trial against Vice President Sara Duterte. His sharp, patagalog nga natin kay ChatGPT, mga tol, para mas ma-appreciate natin lahat, Yan, ipapatagalog ko po kay ChatGPT kasi kahapon napansin ko, marami sa mga manonood po natin ang nagre-request talaga na dapat Tagalog yung sinasabi ng mga nagsasalita sa impeachment court. Kaso lang, syempre, mga abogado yan. Tinatry nga ni Atty. Ligutan mag-Tagalog, pero most of the time, nag-i-Englishan pa rin sila. Ito po. Basahin ko po in Tagalog kung sino po ba itong si Atty. Ligutan. Ulitin ko po. Sino si Atty. Virgil D. Ligutan? Isang pinagmalaking anak ng Carigara o pinagmamalaking anak ng Carigara, Leyte, at kinikilalang mahusay na litigator sa Pilipinas na may malawak na karanasan sa mga paghawak ng komplikado at mataas na profile ng kasong sibil, kriminal, at mga kasong may malaking interes sa publiko. Sa kasalukuyan, isa siyang mahalagang miyembro ng private prosecution team at lead counsel para sa isa sa mga reklamong isinampa sa makasaysayang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ito po yung pagbabanta. Ang kanyang matalas na pagganap sa korte ay naging kapansin-pansin at madalas na kinukumpara sa depensa na lalo pang nagpapatunay sa kanyang husay bilang isang batikang trial lawyer. Siya ang managing partner ng sa Legal Law o Sapayan, Lim, Alvarez and Ligutan Law Firm na nakabase sa Cebu City. Bago ito, nahasa niya ang kanyang kakayahan sa litigation bilang junior associate sa kilalang Accra Law Offices. Ibinabahagi rin ni Atty. Ligutan ang kanyang kaalaman sa batas bilang propesor ng mga pangunahing asignatura tulad ng Labor Law at Remedial Law sa UP College of Law, University of San Jose, Recoletos at University of Cebu. Mga natamong edukasyon at karangalan: Juris Doctor, University of the Philippines College of Law, Elite Moot Court, naging miyembro ng prestihiyosong UP Law Jesup Team, National Champion noong 2008, National Moot Court Competition on International Humanitarian Law. Kinatawan ng Pilipinas
sa mga prestihiyosong international moot court competitions sa Hong Kong at France kung saan lalo niyang pinahusay ang kanyang world-class litigation skills. Siya ay nagtapos ng Bachelor's of Arts in Philosophy sa University of San Carlos, Cebu at nakakuha po ng pinakamataas na parangal bilang summa cum laude. Ang kanyang secondary, hindi pa pala K-12, napaghahalataan na talaga ang edad kapag K-12 ang pinag-uusapan eh. High school, graduate po siya sa Sacred Heart Seminary of Palo, elementary, Alberto T. Aguja Memorial Central School at kindergarten, Carigara Primary School. Nakadagdag pa dito. Ano ang pinagmulan? Si Atty. Ligutan na isang tubong Carigara, Leyte at ipinagmamalaki ang kanyang pinagmulan. Higit pa sa kanyang kredensyal, bukod sa kanyang mga kahangahangang mga kwalifikasyon, kilala si Atty. Ligutan sa kanyang matatag at mahusay na presensya sa loob ng korte, pati na rin sa kanyang kakayahang umangkop sa iba't ibang sitwasyon. Nakita po natin kahapon yan, pati nga po yung na pag-walk out ng isa sa mga lead counsel ng depensa. Napansin niya habang siya ay nagsasalita. No? Pero bumalik naman daw. Okay, tuloy po ang pagbabasa dito. Isa sa kanyang mga estratehiya, ang paggamit ng mga wikang regional tulad ng Waray-Waray at Cebuano sa panahon ng paglilitis upang mas madaling makaugnayan ng mga testigo. Maipakita ang mga mahalagang aspetong pangkultural at higit na mapatatag ang kanyang presentasyon sa hukuman. O yan po kahit paano nakilala natin kung sino si Atty. Ligutan. At syempre, dahil nga po sa balitaktakan kahapon dyan, isa po sa mga hindi magandang nangyari, no? Parang kabastusan kasi yung naging diskarte nitong depensa eh. Pero ako naman, naunawaan ko kung bakit gano'n ang diskarte ng depensa. Kasi gagawin talaga nila lahat para lamang maipagtanggol si Sara Duterte. At isa po dyan, yung pag-aakusa na ito po bang witness, itong witness ay nagbabasa daw ng naaayon po sa script. Pakinggan po ninyo ito mga tol. Your Honor, for the record, we have the Counsel for respondent. we have the copy of the document. How can he be identifying the document when he does not have that copy? Are you following a script? Is he following a script? Goodness, Your Honor, please. I move that statement by the defense that the witness is following a script be stricken out of record. For the record, Your Honor, the witness was perusing the document before he handed that to the defense. I move that the statements of the defense be stricken out, Your Honor, please. But he was answering Comments the of both question. counsels are simply noted. Kindly, if you're done with the document, counsel, kindly give it to the witness. Your Honor, for the record, the right-hand portion of both documents contain certified true copies. It's and a mere photocopy, Your Honor. The manifestation and objection. Alam niyo mga tol, nagtataka ako bakit kailangan erase ng abogado ni Sara Duterte yung ganung salita, no? Na nagtatanong siya kung sumusunod ba sa script yung witness. Pagka ganun kasi ang diskarte, parang wala ka na bang maisip na ibang kaparaanan para malabanan mo kahit paano sa maayos na kaparaanan? At kung baga merong kortesiya sa kapwa mo abogado. Pinalalabas niya na gawa-gawa lamang yung mga katanungan at kasagutan mula sa abogado at sa isang expert witness. Maling-mali po iyon, no? Alam na alam ng mga abogado na hindi po tama yung ginawa nitong si Atty. Narbasa kahapon. No, is it Narbasa? Tama ba? Carlo Narbasa. Apo yata ito ng dating Chief Justice. At nakikita ko nga dito sa pagitan ng dalawang mga tol, ang isang profesor at isang estudyante pa lamang. No? Parang ang naglalaban ay isang master professor saka isang novice student. No? Wala talagang ang layo po nung distansya kung
competency as a lawyer bilang sa aking pananaw lamang ang nakita ko po kahapon. Pero siyempre, mahirap naman kasi talagang ipagtanggol kapag alam mo na yung kliyente mo meron talagang kasalanan eh. Ang hirap kasi talaga na ipabulaanan sa harapan ng publiko na sinabi ni Sara Duterte ang mga katagang nais niyang ipapatay si Pangulong Bongbong Marcos, ang unang ginang, at ang dating speaker na si Martin Romualdez. Kaya ang nangyari, puro objection, 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 hindi natin mabilang, pero itatry kong ipanood sa inyong muli ang kinolek na objection statement diyan po sa day 2 ng impeachment trial pagkatapos po nitong balita na to. Ay, sorry. To, panoorin pala muna natin to. Maya ang pag-object o pagtutol ng mga abogado ni VP Sara Duterte sa mga nilatag na ebidensya sa pagpapatuloy ng kanyang impeachment trial. Ilan sa mga in-object nila ang bahagi ng video kung saan nagbanta umano ang bise sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Eto. Isa-isahin nga natin yan mga tol. Nandito ba yun? Nailagay ko ba rito? Eto. No, kinulek ng Akbayan Party List yung napakaraming objection nitong si Attorney Narbasa. Motion is denied. The correspondent is overruled. The motion is hereby denied. Your Honor, we move to strike that opening statement. Motion is denied. Let it remain in the record. Your Honor, this precisely does not cure what the prosecution did. The motion to exclude by the counsel correspondent is hereby denied. Objection, Your Honor. Leading. Your Honor, he's not on the record. Overruled. Witness may answer. The objection of the counsel correspondent is overruled. Sir will make a ruling. Objection is overruled. Puro overruled. No? At doon naman natin nakita kung gaano kagaling bilang presiding officer si Chis Escudero. Kasi mga tol, yung mga technicalities na nire-raise nito pong si Attorney Narbasa, hindi ko talaga ma-imagine kung ang nakaupo po doon na presiding officer si Senator Win Gatchalian, kung paano niya ngayon i-handle yon, no? Kasi dapat may basihan. Yung mga basihan, jurisprudence, walang problema. Hindi ako nagda-doubt sa kakayahan ni Senate President Win Gatchalian pagdating sa Senate rules. Pero may mga binanggit si Chis Escudero kahapon na in-overrule niya yung objection ng depensa dahil ito yung jurisprudence. Ito yung sinasabi ng Korte Suprema. Again, pasalamatan natin ang nangyari sa Senado na ngayon, sabi ko nga, whether you like him or not, no? Pinamumunuan ito ngayon ni Chis Escudero bilang presiding officer sa impeachment trial ni Sara Duterte. Pero, wag niyo akong ipagkamali mga tol. Hindi ko po nakakalimutan ang kinakaharap na kontrobersiya ni Senator Chis Escudero. And actually, salamat kay Senator JB Ejercito. Magandang umaga po sa inyo. Nakapag-usap kami kanina lamang umaga. At napag-usapan po namin yung bagay na yan. Pero hindi ko na po sasabihin sa inyo kung ano yung napag-usapan namin. Ngunit nilinaw niya rin naman na, at ako'y sumang-ayon, mahusay talaga yung pagpe-preside nitong si Chis Escudero. Ang hindi lang naman nahuhusayan kay Chis Escudero kahapon, mga DDS. At saka yung mga ayaw talaga kay Chis Escudero dahil para sa kanila, hindi na dapat pagkatiwalaan si Chis Escudero. Pero tingnan natin mga tol, nandyan na yan eh. Ang punto ko nga, sana wag munang makasuhan. No? Wag munang makasuhan si Chis Escudero sa panahon na dinidinig po itong impeachment trial. Otherwise, malamang sa malamang naman, ang papalit sa kanya dyan, si Senator Kiko Pangilinan. Pero hindi natin alam kung yung kakayahan ba ni Senator Kiko Pangilinan bilang abogado ay kasing husay din ng pagpe-preside nitong si Francis Escudero. Pero malamang ganun din yan kasi pareha silang abogado. Wag lang katulad ni Sara Duterte. Balik po tayo dito po sa pinapakinggan po natin na balita. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil na.
hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Ang gusto kasi ng prosecution, i-play lamang ang 2 minutong bahagi ng video kung saan sinabi ng bise na ipapapatay raw niya ang Pangulo. Pero nag-object dyan ang defense team ni VP Sara. Dapat daw ipalabas ng buo ang 2 oras na press con noong November 23, 2024. Pero nagdesisyon si Presiding Officer Senator Chis Escudero na parehong pagbigyan ang hiling ng prosecution at ipalabas lamang ang 2-minute part ng video at pati na lang gusto ng depensa na ipalabas ang buong 2 oras ng press con. Pero in-schedule ito sa pagpepresenta ng depensa. Pakinggan po natin ang kanilang pagtatalo. The prosecution cannot be allowed to present a truncated part of a whole 2-hour, 26-minute video. That will not provide the context necessary for the understanding of what occurred during that night on November 23. We invoke, Your Honor, please, the ruling that it is for the prosecution to decide what to present, when to present, how to present, and whether to present at all. Basic. No? Alam naman niya ni Atty. Narbasa. Dinedelay lang talaga nila yung proseso kahapon, mga tol. Kasi basic po yan sa isang abogado. Hindi mo pwedeng diktahan bilang depensa kung ano yung dapat gawin ng prosecution sa kanilang pagpepresenta ng mga ebidensya. Kung ito naman ay hindi bawal sa rules. Pero pinagpipilitan nitong si Atty. Narbasa na i-play yung 2 hours video. Para saan? Para i-delay yung proseso? Para mawala ng interes ang mga manonood? Biruin mo, kung ikaw ba naman manonood ka kahapon, tapos ipe-play yung 2 hours video na alam naman natin kung ano na ang nangyari, tsatsagain mo pa bang panoorin ang ganong katagal? Diba? Iiwanan mo yan. Buti na lamang hindi nagpatinag ito pong prosecution, syempre, at kinatigan siya ng presiding officer na si Chis Escudero. After all, meron naman silang panahon para dyan. Kung gusto nilang ipanood yung 2 hours video, gawin nila mamaya. Ganun lang kasimple yun. Diba? Pinagpipilitan nitong si Narbasa na dapat panoorin yung kabuuan ng video. Gawin nila mamaya. Hindi sila pipigilan ng prosecution ayon na rin kay Atty. Ligutan. Be that as it may, Your Honor, please, the defense will not be prejudiced exactly because when the time comes for the defense to present their evidence, they can present the remainder of the 2-hour video. Maya't mayaring kinarang ng defense team ang mga ebidensya ng testigo ng prosekusyon na si NBI Agent John Mark Calilo. Tinutulan din siya ng kampo ng bise na maging testigo. Pero hindi yan pinayagan ni Escudero, kabilang si Calilong sa mga nagsagawa ng digital forensic investigation sa naturang Kayo talagang mga tatanga-tangang DDS, wala kayong ibang alam na argumento kung hindi ad hominem. Wala bang papasok dito na matalinong DDS? Ha? Nakaka-frustrate na rin ang mga nanonood sa akin, mga tangang DDS lang. Meron namang mga matatalinong Duterte supporter. Baka pwede namang manood kayo sa akin. Pero dahil nga matalino, kung meron man ang mga DDS, hindi yun manonood. Kasi alam nila na yung mga sinasabi ko dito against their interest. Hindi nila, ang matalinong DDS mga tol, hindi manonood kay Top 1 dahil alam nila na natutulungan nila ako sa panonood nila kay Top 1. Kaya yung mga nanonood sa atin dito na mga DDS, mga tanga talaga ang mga ito. O mga DDS na tanga, gusto nyo bang umakyat dito para makipagdebate kay Top 1? Sabihin nyo lamang. Magpakita lamang kayo ng muka at walang pagmumura. Magdiskurso tayo sa maayos na kaparaanan. O sinong mga manonood na mga tatanga-tangang Duterte supporters ang gustong umakyat dito at makipagdiskurso sa mga ipinaglalaban nyo dyan ng walang ad hominem dito sa taas. Patuloy tayo sa pakikinig dito po sa balita. online press ko ni VP Sara. Sa pamamagitan ng kanyang testimonya, layo ng prosekusyon na palakasin ang kanilang argumento sa alegasyong binantaan umano ng bise ang Pangulo. Pakinggan natin ang kanilang mga argumento. Partikular na sinabi sa publiko ng Vice Presidente na may kinontrata na siyang tao na papatay sa Pangulo
unang ginang at former Speaker ng House of Representatives. Your Honor, may I object. Is this a speech or an offer? Your Honor, please, with all due respect to counsel, The prosecutor may proceed. it should not be a May I register my continuing there's objection? no proper ground. This is offer of testimony. Please hold your horses. Bukod naman sa mga ebidensya, nag-object din ang defense team sa paraan ng pananalita ng prosecution dahil kung pagpapatuloy ng kanilang debate. Ano ba exactly yung sinabi ng Vice President nung araw na yan, November 23, 2024? Objection, Your Honor. Well, I'm not yet done. Well, Your Honor, the pauses of the prosecution are very confusing. the counsel for the prosecutors finish his question Precisely, Your Honor. May I ask also may I ask, instead of this, Your Honor, may I ask that the Honorable Court direct the witness to allow me to object before answering? Because No. precisely the questioning of the prosecutor Okay, what? is there are many pauses, which it's confusing if he's done or not. What particular statements of the Vice President on that day did you investigate? Objection, Your Honor. Vague. Samantala, kwenisyon ni Senadora Risa Ontiveros ang video ng umunoy assassination plot ng vice kay Eto, pag nagsasalita si Senator Risa, hindi mo kasi kinamusta si Senator Pia Cayetano, kaya parang naging personal na yung galit sa iyo eh. Lahat na lang ng sinasabi ngayon nitong si Senator Risa Ontiveros, gusto sinasawsawan at kinokontra nitong si Pia Cayetano. Ganito po yung nangyari kahapon eh. 'Di ba? O sa pagitan po ng balitaktakan na 'yan, basahin ko po. Sabi po dito nitong si Pia Cayetano, o basahin ko muna yung kabuuan ng balita, no? Cayetano versus Ontiveros. Nagmosyon si Senator Pia Cayetano na tanggalin sa records ang mga sagot ng prosecution sa mga tanong ni Senator Risa Ontiveros kaugnay ng impeachment article ng grave threats ni Vice President Sara Duterte. Puna ni Senator Pia, tila closing statement na ang pahayag ng prosecution nang questionin ni Senator Risa kung maituturing impeachable offense ang mga aksyon ng bise. Nilinaw naman ni Ontiveros na nais lamang niyang malinawan kung paano gagamitin ang mga ipinresentang ebidensya upang mapatunayan ang alegasyon laban kay VP Sara. Nagpasya si Presiding Officer Chis Escudero na i-table o ipagpaliban muna ang pagdidesisyon sa mosyon. Sabi ni Pia Cayetano, when we allow this to happen, na shortcut na natin yung process. Even I make a mistake, parang sinasabi niya na nagkamali dito si Risa Ontiveros. Please call me out if I make a mistake and ask the kind of question that should not be asked properly by a judge. Sabi naman ni Senator Risa Ontiveros, if you wish to strike out the response of the prosecutor, hence, so be it. But for clarity, again, my intention was not to provoke a closing statement. Tama naman. Hawak ba ni Senator Risa Ontiveros yung isasagot ng prosecutor? Hawak niya ba ang kaisipan ng prosecutor? Kung gustong maglinaw para na rin sa kapanatagan, dahil after all, magdidesisyon sa huli yan eh, ang isang senator judge, hindi yun dapat pinipigilan. Pia Cayetano, lumalabas tuloy na parang bitter ka talaga eh, particular dito kay Senator Risa Ontiveros. Pangulong Marcos. Hindi lang ito direktang napatunayan na nag-hire nga ng assassin si VP Sara. Ang sagot niya ng prosekusyon, patunay ang video na may intensyon umano ang bise na ipapatay ang Pangulo. Nato ang kanilang pahayag. None of these statements are proof that the Vice President actually contracted an assassin or hired one. Why are these acts impeachable? Na yung mga nasabi ng Vice President sa gabing iyon, November 23, 2024, hindi po yan nag-iisang statement ng Vice President. Kung hindi, yun po yung culmination sa mga series of statements ng Vice President kung saan sinasabi niya talagang gusto niyang patayin yung presidente, yung First Lady, tsaka yung former Speaker of the House. Ang tanong po ba dito ay kung may krimen
Mga tatanga-tangang Duterte supporters, hinahamon ko kayo ngayon dito sa ating programa. Kung sinasabi ninyong kayo may alam sa batas, umakit kayo dito sa aking programa at magtalastasan tayo ng maayos. Walang ad hominem. Mga tangang DDS, pagka umakit na kayo dito, hindi ko na kayo tatawaging tanga. No, hangga't hindi kayo umaakyat at gustong makipagdiskurso dito sa taas, mananatiling tanga kayo sa harapan ni Top 1. Again, sabi ninyo, mukhang kayo ang may alam sa batas kasi sinasabi ninyo dito kay Senator Risa Hontiveros, wala itong alam sa batas. Ganon din ako. O, para patunayan ninyo na may alam kayo sa batas at kung talagang tama ang mga argumento ninyo at para hindi na rin ako mahirapan sa live stream na ito, akit na kayo, dagdag oras din kayo mga tangang Duterte supporters. Ano? Gusto nyo umakyat? Magsabi lang kayo dyan, ibababa ko ang StreamYard link. Hindi na. Ibaba ko na ngayon itong StreamYard link at umakyat na kayo rito. Magpapakita kayo ng muka. Pag kayo hindi nagpakita ng muka, hindi ko kayo papayagan. O yan po. Nakababa na yung StreamYard link. Mga tangang Duterte supporter, umakyat na kayo at makipagdebate kayo ngayon kay Top 1 kung talagang kayo'y marunong. O kung may, kung ang asal ay karapat-dapat Yes, sa Your Honor, Vice-Presidente. The charges against the Vice President ay yung pagbibitray ng public trust, Your Honor, please. That is also, Your Honor, please, a culpable violation of the Constitution. Now, yung usaping, was that a criminal act? Yes, Your Honor, please. Kaya nga, yung NBI, through this witness, will prove na nag-file na ng kaso yung NBI against the Vice President exactly sa mga naging babanta niya. Samantala, inalmahan naman ni Senator Judge Pia Cayetano ang tanong ni Hontiveros. Tila nauwi raw kasi. Sa closing statement ang sagot siya ng prosekusyon. Sa huli, tinanggal din sa records ang tanong ni Hontiveros. Ginamit din ang prosekusyon ng isa pang video ng paggawanta umano ng bise kay PBBM. Nangyari yan sa isang press con ng bise noong October 18, 2024 kung saan sinabi niya umano na gusto niyang tanggalin ang ulo ng Pangulo. Ito ang bahagi ng kanilang salaysay. On that October 18, 2024 press conference, may mga nasabi din na mga statements yung Vice Presidente laban sa President. Now, yung tanong is, ano ba yung naging mga parehong statements ng Vice President sa araw na yan? Quote and quote, gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? I just imagine myself cutting his head. Kaninong ulo ba yung nire-refer ng Vice President na gusto niyang tanggalin? The President, sir. Ulo ng Presidente. Yes, sir. Dagdag lang, Bok, na konteksto para sa mga nanonood. Ang tanong kasi ng maraming nanonood kanina, Okay, putulin na natin kasi meron pang issue kahapon eh. No? Nagpapakagaling ang mga tatanga-tangang Duterte supporter. At dito pa nga sa pinost ni Abogada ng Bayan, common sense daw. No? Teka lang Alam ninyo, hindi nyo pwedeng gamitin ang common sense kapag batas ang pinag-uusapan. Nakita ko lang ito. Dear attorney, alamin din natin ang common sense. Napamura pa, puta na, binasa ko lang kahit sa napakawalang kwentang trabaho na a-applyan mo, ayaw tumanggap ng photocopy ng docs, tapos dyan sa impeachment okay lang? Ha ha ha. Alam niyo mga tatanga-tangang Duterte supporters, kapag batas ang pinag-uusapan, hindi po pwede ang common sense. No? Kung hindi nasusulat, walang dapat pag-usapan. Ganun lang kasimple yon. Meron nga pong provision sa criminal law, sa Latin word nito, nullum crimen nulla poena sine lege. No? Sa madaling pangunawa, ang ibig pong sabihin nun, kung hindi nasusulat sa batas ang isang akto, hindi ito ipinagbabawal at hindi ito pwedeng parusahan. Mga tangang DDS. Kaya, pinakamadaling pangunawa, hindi mo pwedeng gamitin ang common sense. Ay, common sense pala,
yung photocopy hindi tinatanggap sa pag-apply sa trabaho kaya hindi din dapat tanggapin sa impeachment court. Hindi pwede yun. Bakit ba tinatanggap ang photocopy? Kasi nasa batas, nasa rules. Ngayon, puntahan po natin yan. Ito, una, paliwanag ni Fiscal EJ. Sabi po dito, can a photocopy be considered an original? Yan kasi yung mga argumento ng mga tatanga-tangang DDS no? Marami pa ring naniniwala na kapag photocopy ang ipinakita sa korte, automatic na inadmissible na ito. Hindi na po iyan ang general rule. Sa People versus Lastimosa, nilinaw mismo ng Supreme Court ang isyong ito. The issue in that case was, pwede bang tanggapin bilang ebidensya ang photocopy ng death certificate ng biktima sa isang murder case? The Supreme Court said yes. Bakit? Dahil binago na ng 2019 amended rules on evidence ang dating patakaran. Noong una, ang tinuturo sa law school ay ang best evidence rule. Kaya nasanay ang maraming abogado na mag-object kapag photocopy ang iniaalok bilang ebidensya. Pero noong 2019, inamyendahan ng Rules of Court sa ilalim ng original document rule, ang isang duplicate ay admissible to the same extent as the original, maliban lamang kung una, may tunay na issue tungkol sa authenticity ng original o pangalawa, magiging unjust o inequitable ang pagtanggap ng duplicate kaysa original. Is a photocopy considered a duplicate? Sagot ng Rule 130 Section 4B, yes, kasama ang photocopy. Iyan mismo ang sinabi ng Supreme Court sa People versus Lastimosa dahil walang kumwestiyon sa authenticity ng original death certificate at walang dahilan para sabihing magiging unfair ang pagtanggap ng photocopy, admissible ang photocopy. For example, nag-offer ang prosecutor ng photocopy ng birth certificate. Tumayo ang defense counsel at nagsabi, objection, Your Honor. Photocopy lang po iyan. Kung hanggang doon lang ang objection, hindi na sapat iyon sa ilalim ng kasalukuyang rules. Kailangan niyang ipakita na may genuine question tungkol sa authenticity ng original o may dahilan kung bakit magiging unjust o inequitable ang pagtanggap ng photocopy. Kung wala, the photocopy is admissible to the same extent as the original. Basahin din po natin ang legal point of view nito pong si Abogada ng Bayan. Kailan pa naging original ang photocopy? Ito ang isa sa mga pinakamaraming komento matapos ang impeachment hearing kahapon. Ang sagot, ang photocopy ay admissible na evidence na kagaya ng original. Sa ilalim ng Rule 130, Section 3 at 4 ng 2019 Revised Rules on Evidence, ang photocopy ay isang duplicate at ang duplicate ay admissible to the same extent as the original o maaaring tanggapin ng korte sa parehong lawak ng original maliban kung una, a genuine question, pangalawa, under the circumstances, hindi ko na tinuloy yung pagbasa kasi pares lang po yun sa binasa natin kanina kay Fiscal EJ. Ituloy na natin, ito pa. Iyan mismo ang nakasaad sa ating 2019 Revised Rules on Evidence. Mas pinagtibay pa ito ng Korte Suprema sa kasong People versus Lastimosa and so on. No? In short mga tol, dalawang abogado na apolitical, wala pong kinakampihan actually si Fiscal EJ kung hindi batas. Itong abogada ng bayan, ganun din po ito. It happens lamang nang yung mga argumento po nila nakabase sa batas at against the interest of DDS. Kaya pinalalabas po ng mga Duterte supporter na political itong mga statement ni na Fiscal EJ at abogada ng bayan at kumakampi daw po ito partikular sa administrasyong ito. Hindi po yun totoo. May mga pagkakataon na hindi nga po ako umaayon sa opinion nila kasi bias ako. Pero wala akong magawa kasi nakabase po sila sa batas. At again, batas ang pinag-uusapan at sa batas walang common sense, mga tangang Duterte supporter. Anong masasabi ninyo dito po sa ating pinag-uusapang
issue, paki-comment nyo po dyan sa chat area at comment section. Maraming salamat. At kung gusto nyo pong bumili ng t-shirt mga tol, makipag-ugnayan lamang po kayo kay Topwipe kasi baka mga 20-something lang yung maipagawa ko at ipapaproduce ko na po ngayong maybe this week or next week para before end of this month maipa-ship na sa mga bumili. No, buti na lamang hindi ako nagpa-mass production. Kasi kung nagpa-mass production ako ng 200 pieces, dilugi ako ng malaki. Kaya ganun na lang siguro, magpapa-pre-order tayo, down payment lang na maliit or 10% or 100 pesos. And after that, pagawa natin bago i-deliver sa inyo, syempre full payment muna. O business po 'yan ni Topwipe at may kaukulan naman po iyang pagbabayad ng buwis sa ating gobyerno. Kaya I believe hindi yan masama kahit inaanunsyo ko po dito sa ating programa. No? Maraming salamat sa mga sumusuporta sa ating programa at sa negosyo na yan ni Topwipe. O shout out po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.